Yo, what's up? Happy Sunday sa lahat. Good evening. Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, love you. Para naman sa mga hindi, alam nyo na rin, fuck you. Okay. Ngayon lang ulit ako mag-battle review, no? Ngayon lang ako nagka-time. So, papanoorin natin, medyo marami tayong hahabulin na battles. Kasi, nakakasubaybay lang ulit ako sa flip top, sa mga reels, o kaya sa mga TikTok pag dumadaan sa sa feed ko So ngayon papanoorin natin Supremo versus Dave Denver. May konting mga battles na ako napanood from them. So si Supremo, alam ko Motos yata galing to, tapos si Dave Denver naman sa FRBL kung di ako nagkakamali. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! Yan, zoning 90, Boss Ari. Lagi mo isipin na last chance mo na to. Dito tayo para sa bahay magpasalamat linya-linya sa Toyoware. Yan, maraming salamat sa inyo lahat at hideout. Ayun, zoning 19. Unang laban sa kanan ko, galing pa ng Dasma at Tracy Martirez. Mag-ingay para kay Supremo. Yan, ang sunga. Fall in love with the new richer taste of Cadbury. Hibo sa dalang nakakakilabot, makakatikim sa akin mga dila na pasmado, mali ka ng hinam. Naalala ko na to si Dave Denver, siya pala yung nakalaban ni Keelan sa 1 minutes. Talo siya kay Keelan dun So, nag-coin toss kami, nanalo si Supremo, pinili niya mauna, unang banat para kay Supremo, zoning 19. Pakinggan natin. Sumunod ka sa oras! Huwag kang tatanga-tanga, baka mandaya ka pa ha. Di bahala, mas maganda para matanggal ka na. Walang kakaba-kaba, ba't nangangatal ka ata at natataranta pa? Kay tagal nakakasa, panay atras kakatawa. Angas pa kada sampa, panay... Gang ambalang naman pala. Maalala man lang sana yung mga nasa baba na maaga pa lang nandiyan na at nakanganga. Kaya... Huwag na magtaka kung ba't ba may nagwawala. Alam na kakalabasan pag magaan mga dala. Kaya sana nga handa ka't huwag kang magpapabaya. Kala mo porkit sa... Parang hindi lang naglanding yung intro dun ni Supremo. Nagkaroon siya ng konting stumble. Tapos, hindi pa ganun kabigat yung naging punchline niya. Dun sa intro niya. Kaya sana nga handa ka't huwag kang magpapabaya. Kala mo porkit sa flip top na tuloy uubra na yung berso. Sa takeover lounge pa ginanap, yung senaryo na kumpleto. Bandang Ateneo, baka nakakalimot kang pag-usapang katipunan ng mangunguna Supremo. Kasi wala na yung classic na Didi. Purong bababastos naging laman. Kalasino na ding halang. Pagsilita nyo, galit pa yan. Yung dating may dala-dala ng belt, puro below the belt na lang. Lagi pang inihigal tuwing nabara. Wala akong kinikilala. Wala akong pinapatawad. Kaya kung tutuusin niya'y madali lang matukpi, hininga, o katunggali, kakapusin ka lang uli. Hirap ka na mag-rap? Tutwala ka dito, men. Di mo makontrol yung paghinga? Pati natin pahintuin. Huling kalaban ko, si Rhyme. Tambay. Tapos ito rin, walang trabaho, mga sakatamara nag-e-enjoy. Napaka-wak din, boy. Nagmukha na akong HR, yung mga katapat ko unemployed. Dahil sa'yo, nagkaroon ng bad connotation na basta taga-FRBL sa ibang liga talunan. Di mo makakailayan. Sinira mo lang pinaghirapan ni Manda tsaka Rap yan. Di nga to pang didis sa kanila Sa dibdib mo rekta pinupunto. At paano mo pagtatanggol yung liga mo, sa'yo mismo galing yung insulto. Kasi pag may natatalong taga-FRBL, ang metaphor, parang ang si Dave Denver. Oo, tinutukso yan. Katangahan mo sukdulan at di ka kinikilalang champion ng flood, pagiging talunan mo lumulutang. Kasi nung laban nila ni Lord Manuel, may hina na raw mga champion ng flood. Tangina, wow, are you serious? Kung sino-sino na kasi pinapapasok kaya wala nang ang big views. Nagmukha na raw circus, tinira sariling liga para magkapunto sino ka Atom at Cygnus. Lagi pang okay yung dito ni Supremo, yung tag dito. Masyado lang sigurong tuloy-tuloy yung yung verses niya. At the same time, hindi ganun ka
nagla-landing yung mga punchlines niya, no? Though may mga magaganda naman siyang reference, HR, unemployed, yung meron lang din mga konting palpak, like yung ang metaphor, pero wala naman siya sinabing metaphor, parang simile yata yun, yung ano yung sinabi niya after nung ano, ang metaphor, bla bla bla. So yun, ano lang, yung masyado lang feeling ko tuloy-tuloy si Supremo, walang nagla-landing na haymaker na mabigat. Reference Atom at Cygnus. Lagi pang reference sinabi sa chat. May screenshot ako. Tangina, gawain ba ng matino yan? Dahilan, wala lang. Basta matipuhan. Sa kagustuhan mong matandaan, may mga bagay na handa kang kalimutan. At para sa gantong paghaharap, ano pa kaya mong talikuran? Sa Reddit, sa comment, mas favorite ka nila. Alam ko na sa isip nyo. Pes dito kay Lintek, ako yung manggigit-get, huwag katiwala sa sarili mo. At kung marami sa yung nag-e-expect, marami ka ring mabibigo. Ganda nung ano niya, uli niya sinabi doon. Marami nag-expect, marami ring mabibigo. Okay naman yung round 1 yan, no? Ni Supremo. Yun lang, yung napansin ko, parang masyado lang tuloy-tuloy na walang mabigat na nagla-landing na haymaker o punchlines. So, yun. Pero okay naman, hindi na masyadong technical yung mga sinabi niya. Lahat nakadirekta kay Dave Denver, no? May mga ilan-ilan lang na nadadamay yung nakalaban niya raw before. Si C-Rhyme ba yun? Unemployed. Mga walang trabaho. Wala pala, may trabaho pagkalaban to si Supremo eh. Na angle tuloy. Panoorin muna natin yung kay Dave Denver. Flip top game! Wala daw ang trabaho. Packshit ka bro. Shoutout sa bisor ko na pumayag na absent ako. Tanginan to, bobong puta. Siya yung emcing. Pinangalan yung sarili sa bayani. Bangis po ni Idol. Supremong naging rapper, sino ka? Andres Bonifacio! Pag pumili ka ng rap name yung bagay sa'yo, di basta may mapiklang. Kasi pag sinabi yung Supremo, tunog matapang, matigas pakinggan. Tas ipapangalan mo sa'yo, ang lambot mo tignan. Baby boy! Sobrang diin ng pagkakasabi. Gusto ko yung mga bigkas ni Dave Denver buong buo. Kahit mukha kang inosente kay boy, tas ipapangalan mo sa'yo, ang lambot mo tignan. Baby boy! Kahit mukha kang inosente kay pinagugulan ko ng tula, ganto itsura ng mga batang tinuturuan ko magmura. Sabi mo po, sabi mo. Kasi tignan nyo naman, mukhang anghel. Walang kasamaan na gustong gawin. Kahit magalit, ang cute mo pa rin. Inosente na batang di ka susuwagin, walang susuwagin. Mukha ka talagang angel na nalukluk sa sin. Nung nakita niyang nasa baba kami ng poster, panayreklamo yan kaagad. Gusto main event siya dapat. Wag naman sa kada laban. Di dahil nasa katipunan tayo, Bonifacio, ikaw na yung kataas-taasan. Ako, nasa ilaliman ng poster, yung gigil di nawala. Gutom mas lumala. At kahit wala pa to sa main, yung bit-bit ko pang bulaga. Level malabong bumaba. Ako'y palaging all in. Sa produkto mo site, ako magda-down na para bang installment. Pikachu laban kay Zeus, mas electrifying to, mate. Kaya ba't ako sasabay sa current, iba aking voltage. Yung mga punches ko, straight in the wheel, knock him on stage. And you will see this kid napping parang aking hostage. Bulok style nitong lame bit-bit, palaging wordplay. Ako creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Di ba yung data ka palagi? Ako'y lock and loaded, patay sa shot itong kamote, marilaki road rage. Ganda nun, parang tatlong sunod-sunod na ano yun, na punchline na ano, solid. Yung, ayun, yung Marilaki Road Rage, ano pa ba yung mga reference ni Dave Denver? Yung, kidnapping, pinag-iwalay niya kidnapping, batang natutulog, tas yung kidnapping, syempre. Tas yung hostage, di ba? Pag may kinidnap, hostage.
Ano pa ba? May magkakasunod yun eh. May sinabi pa siya sa gitna ng dalawang yun. Style nitong lame bit-bit, palaging wordplay o creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Yun, creative sa bawat bato na parang galing Stone Age. Solid. Di ba yung data ka palagi? Ako'y lock and loaded, patay sa shot itong kamote, marilaki road rage. Ano? Putang ina neto, wakang puta. Patay sa shot itong kamote, marilaki road rage. Supremo! Corny mo, repa. Ang lambot mo nga tignan at pangalan mo, pre, suprema, mga content, entrada, flawless at rekta. Bubugbugin ko to sa harapan ng mga judge hanggang mawala ka sa korte, suprema. Ganda nun. Ganda ng pagka-construct niya. Parang entrada. Yung ano niya, multi niya ron. Pa nga. Ang kamote, marilaki road rage. Supremo! Corny mo, repa. Ang lambot mo nga tignan at pangalan mo, pre, suprema, mga content, entrada, flawless at rekta. Bubugbugin ko to sa harapan ng mga judge hanggang mawala ka sa korte, suprema. Di mo ko kaya sa letra. Panis ka sa akin kada round. Kahit lumapit pa sa adik at sa kapit na bayaw. At kamit karit balaraw. Tsak na sa langit ang tanaw. Gusto ko pa sana tong katayin. Kau sabi ni Arik, time na raw. Panis. Grabe yun. Ganda ng ender ni ni Dave Denver. Kumbaga parang kayang-kaya niyang bugbugin to si Supremo, no? Kung walang time limit. Swerte ni Supremo, may time limit na sinusunod dito. Hindi, bugbog sarado to. Para sa akin lamang si Dave Denver dito, round 1. Parehas naman sila na nakadirekta sa isa't isa yung mga bara, no? Tapos yung angle nila, okay din. Mas effective lang yung kay Dave Denver kasi yung pagkaka-construct niya ng round 1, mas creative para sa akin. Tapos yun, yung mga naglalanding na punchlines, mas marami yung kay Dave Denver. Kay Supremo, parang feeling ko nagpapainit pa lang siya. Yun lang, round 1 Dave Denver ako. Gusto ko rin yung mga niya, yung mga tumatak niyang linya doon, yung kidnapping, hostage, tapos yung ginawa niya munang Suprema, itong si Supremo, para magamit niya yung Korte Suprema na na punchline. Tapos ano pa ba? Ito yung linya sinabi, yung gusto pa sana niya bugbugin to si Supremo kaso sabi ni Enigma time na raw, di ba? Tsaka ramdam mo yung giggle, mas buong buo yung, yung para sa akin mas buong buo yung pagkakasabi ni Dave Denver. Tapos para siyang Zaki tsaka Ruffian na yung giggle. Ganun yung solid pakinggan eh. So yun, Dave Denver ako round 1. Tignan natin yung round 2 muna. Samputa. Panis mo ulo mo. Panis mo ulo. Panis. Ganun mag-rebat. Panis mo ulo mo. Balik natin. Gusto ko pa sana tong katayin. Kau sabi ni Arik, time na raw. Panis ang puta. Panis mo ulo mo. Panis mo ulo mo. Ganun mag-rebat. Bilang narrator. Panis mo ulo mo. Bilang narrator, dagdagan natin ng flavor yung trauma mo na Major. Nagtatampo yung tropa ko na fame whore kasi di pinapansin ni Mayor. Nagre-reklamo kasi si Ruffian daw pinost sa FB. Tapos may pera pa na nauwi, no? Diyos mio, lahat na lang gagawin mo para may pampapustiso. Pero tuloy mo lang yung pagpapasikat. Di naman kita ini-small. Malay mo sa sunod na buwan, magpa-battle rap na sa City Hall. Hindi ka nga. Masakit ba sa pakiramdam na di ka makakain ng cornic? Yung battle nyo ni Kilan, para kayong naglalabang pambukas ng soft drinks. Alam kong malungkot ka kasi di mo matupad yung pangarap mong maging vampire. Pag di kinaya ng Bristol, try natin barbed wire. Kasi wala silang pake sa mga kinatat gawa mo. Puta, yung nalaglagan ng ngipin pa yung kinagat ng tao. Kasi nilait mo pa yung pinanggalingan ni Kil. Kala mo kinastig din yan. Sa inyo nga sa baras, pag di umuulan, di ka makakapaghugas ng pinggan. Kasi taga-bundok ka, di ba? Kaya pala mukha kang naengkanto. Tanga, kahit gaano ka liblib lugar nyo, lalagyan ko yun ng tarpaulin ng kandidato.
Pero masarap sa lugar nila. Maraming puno na may bungang masagana. Yung paligid at hangin mapayapa. Paghinga mo ng malalim, may bigla na lang sa yung papana. Ito, maganda yung umpisa dito ni Supremo. Sunod-sunod na jokes. Nagwa-one-liner siya. Tapos, ayun nga, tinira dito yung pagkabungal ni Dave Denver, tapos yung lugar niya. Kumbaga, parang binabalik lang ni Supremo yung ginawa ni Dave Denver kasi nga sabi ni Supremo, di ba? Nilait ni Dave Denver yung lugar ni Kilan. Tapos yun, nilalait ngayon ni Supremo yung lugar ni Dave Denver naman. Which is yung Baras Rizal, taga doon din si Rafian eh. Nakapaghugas lang pala kayo ng pinggan pag umuulan eh. Kawawa naman pala kayo dyan. Pero masarap mamundok sa kanila. Para sa mental health tsaka endurance. Pupunta kang malungkot pag uwi mo, magagamit mo na yung insurance. Nabatil ka sa kakahuyan. Kaya pala ganyan ka nakakunat. Isipin mo, wala ka pa sa flip top, may battle ka na sa gubat. Panay NBA reference pa yan. Yung galawan niya too quick. Pag crossover ka naman sa kanila, lulubog yung paa mo sa putik. Kasi first battle daw kami. Palag-palag na to. Fire starter tayo, Sup. Handang-handa ako. Narinig mo lang gagawang apoy, magdadala ka ng bato. Light na light yung lugar ni ano dito. Ni Dave Denver. Lakas ng tama mo, magdadala kang ganun sa fight, sir. Dala ka ng bato. Lakas ng tama mo, magdadala kang ganun sa fight, sir. Tanga ka, ang bigat nun, wala bang lighter? Lighter, magaan. Lighter, apoy, di kita titigilan hanggat di naririndi tong banban. Mag-i-explain ako ng bars kahit naiintindihan mo naman. Kasi, ang weird mo magsulat, tol, nakasabit ka sa baging. Pagigil na siya mag-rhyme scheme, kawawa na naman yung puno na saging. Tol, ang tagal mo na sa Motus. Pero kahit isang beses sa dayo, hindi mo na isama. Si Sight, wala sa yung tiwala. Hindi kasi nasama sa eroplano, baka ilabas mo ulo mo sa bintana. Ikaw magbibigay ng pangalawa kong talo? Ulul, wag kang pa-ensin. Ang cute mo maglakad kanina, para kang Bisaya na penguin. Umaasang manalo yung Didi, ano ka, nagdi-daydream? Inaasar man nila ngayang bungi mo, iyo lang hayaan. Pinaglaban mo lang ang pagngata na merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang iyong kasalanan. Panis. Ina mo, bobo ka. Panis. Bobo ka. Okay, mas okay yung round 2 dito ni Supremo sa round 1 niya. Yung mga jokes niya, effective din. Light na light dito yung lugar, yung ngipin, yung itsura ni Dave Denver. Solid. May iba lang na mas nakakatawa yung setup, no, kaysa sa punchline. Yung, ano yun? Yung kagaya ng yung sa baging. Mas maraming natawa kagad dun sa setup pa lang kaysa dun sa punchline na puno ng saging. Tapos yun, yung sa eroplano, yung baka ilabas yung ulo sa bintana. Grabe no, parang pinagmukha niyang dito si Dave Denver. Talagang kalait-lait yung pinanggalingan. Ngayon, panoorin naman natin si Dave Denver. Pero gusto ko rin yung umpisa niyang rebat dito Binawian niya si Supremo Bobo mo. Iyong kasalanan. Panis. Tangina mo, bobo ka. Bobo mo. Game! Taga-bundok daw kami. Tanginan to, inutel. Tangina sa Cavite nga, pahirapan sa tubig. Gagang puta, kaya uho ka sa atensyon eh. Kasi bungi daw ako, nangasar pa na itsura. Tangina, ikaw nga, bata ka pa lang, panot ka na. Oh, sipatin yung maigi. Inangat yung sombrero. Yung pangalan na ikaw nga, bata ka pa lang, panot ka na. Oh, sipatin yung maigi. Yung pangalan niya, Bonifacio. Yung hairline niya, Mabini. Burado! Tangina mo, Tangina, asar pa ng pinagbatelan. Tangina. Inasar niya yung isang kalaban niya sa Motus. Na yung venue daw nila, walang bubong. Ang lupit neto umanggel. Napanood ko nga yung finals nyo sa BSK ni Casper, yung venue sa jungle.
Putangin na mas malala sa kanya. Ang tataas ng damo, tas puro puno. Mas malala, di ba? Na may naglalago ang sanga. May mga musang paat nagkakantutang sawa. Ligaw na tupa sa lagubang at napakasukal pa nga. Biruin mo, wala ka pa sa flip-top, nakakapaggubat ka na. Binalik! Medyo nawalan lang yung effectiveness nun. Di ko lang kung talagang nasa sulat ni Dave Denver yan, pero nauna kasi si Supremo magsabi nun doon sa round 2 rin ni Supremo. Ang galing din kasi parang same sila ng angle eh. Ngayon parang binabalik ni Dave Denver yung yung paglait naman ni Supremo dun sa sa venue ng laban. Ganun naman yung inaano rin dito ni Dave Denver. Yung laban naman ni Supremo kay Casper na ginanap lang yata sa gubat o sa talahiban. Hindi ko pa napapanood yung laban na yun pero yun, parang ganun yung pinapamukha ni Dave Denver dito. Nakakapaggubat ka na. Binalik! Sigawan sila sa liblib, oh. Pero sa uli siya'y natalo. Pero malupit pa rin gago. Pero alam mo pre, balita ko, pag uwi na engkanto. Pagdating sa bahay, ginalis. Ang yari sa Yunoy. Birthday mo pa naman nun, kinabukasan, nabati ka tuloy. Kinutya niya si Treb na yung mga nakalaban daw sa bracket, mga dugyot. Nilait pa niyang huwad. May napanood nga akong battle mo, yung nakalaban mo, bulag. Real talk, alam mo yan, di ba? Tangina, pag napanood niyo yung battle, talagang winalangya niya. Grabe ka, Sup, wala kang awa. Alam mo naman na baguhan lang yun sa battle rap, kita mo naman, nangangapa pa. Parang nilalight niya yung kalaban ni Supremo na bulag yun. Hindi ko rin alam yun, may laban si Supremo na bulag. Battle ka sa battle rap, kita mo naman, nangangapa pa. Bumatel ka sa bulag, kala mo di ko makikita. Wag na mag-deny, Sup. Kung ayaw nyong maniwala, search nyo. Supremo versus DC, nasa YouTube ang proof. Paki-like and subscribe na din. Kung sa tingin nyo ay goods, kita mo, prinomote ko palaban nyo ng bulag, magkaroon lang ng views. Alam mo, ginawa ko sa grupo mong si John Cena. Alam mo, ginawa ko sa grupo mong si John Cena. Kaya wag ka sa akin pa easy. Kaya ano naman kung tumatalo ka ng bulag, pinakitaan ko nga si You Can See Me. Eto na ba yung bagong pambato nyo ng Etivac? Yung... Di ko alam kung sino yung sinutukoy ni Dave Denver dito na kagrupo ni Supremo na John Cena. Hindi ko alam kung sino yun. Skills niyan pag eto na ba yung bagong pambato nyo ng Etivac? Yung skills niyan pag in-specify, magwo-wordplay anytime, tas sinisigaw yung every line. Yung actions puta very light. Yung actions puta very line, pero wala naman yang heavy bars. Yung moves mo puro waist lang na para bang belly dance. Very basic elements kine-create niya when he fights ang technique dance, deadly, medyo sketchy at irrelevant. Kaya tumba sa akin tong minor. Sa ulo magpe-penetrate yung many shots. At makikita nyo sa 17 tong 38 na para bang si Petty Wap. 17, 38, Petty Wap, bulag ka ba? 1738. Mga kanta dati ni Petty Wap na sumikat. Solid din yung era na yun. Si Petty Wap, sa mga di nakakalam yung itsura niya, wala siyang isang mata eh. Yun yata, pagkakatanda ako, kung tama yun yata yun, kaya niya nagamit yung yung bulag ka ba. Makikita nyo sa 17 tong 38 na para bang si Petty Wap. 17, 38, Petty Wap, bulag ka ba? Wala kang ganon, kasi puro ka two-liners. Pero yung play, pambagadang. Para daw agarang sumuntok, puta, okay ka na dyan. Estilo mo parang airport, puro pa ere. Pero lame ang gaan, mabilis nga lumanding, puro plane lang naman. Tangina mo, wala kang bilang. Ako unang salang ko pa lang, niyanig agad tong entablado. At pagdating nung second sight, mas pinakitang ako yung asintado. Kaya kahit magpatulong pa kay third, mali kayo ng pinasok tol na kampo. Ito ay military base, kaya patay ka sa Fort Bonifacio. Wala raw tubig. Okay, round 2 ni Dave Denver. Para sa akin, mas malakas yung round 1 ni Dave Denver kaysa round 2 niya.
May mga times lang na yun nga, nahahabaan lang ako ng konti sa setup ng kay Dave Denver. Kumbaga, si Supremo, maganda rin yung rebat pala ni Dave Denver dito. Pasok yung mga rebat niya sa round 2. Pero para sa akin, mas marami lang na naglanding na punchline si Supremo. Tsaka hindi naman siya plain, kagaya ng sinasabi nga ni Dave Denver. Ayun, para sa akin, lumamang dito ng konti si Supremo. Dapat table dahil sa rebat ni Dave Denver. Ang lalakas din na habol siguro nun. Pero lamang ng konti si Supremo dahil lang sa dami ng punchline tapos yung mga creative niya na sinabi dun. Yan. In terms of angle, halos halos same lang sila ng ginagamit na angle eh. Naglaitan sila yung sa previous battles, tapos yung venue, yung lugar, yun yung ina-angle nila parehas dito eh. Panoorin natin round 3, Supremo. Tsaka base, kaya patay pa kay third. Mali kayo ng pinasok tol na kampo. Ito ay military base, kaya patay ka sa Fort Bonifacio. Wala raw tubig sa Cavite. Kaya uhaw ako sa atensyon. Ba't kayo dyan natitindihan? Sa inyo maraming lupa, marami kang paglilibingan. Pangalan ng GF niya, Apple. Gumiti si Dave Denver eh. Ay, dinamay mo GF ko ha. Ubis. Pangalan ng GF niya, Apple. Ubis lang iya. Napakadungis lala. Tanginang Apple yan. Hugis lang ka. GF niya, Apple. Tapos yung bagong anak niya, papangalanan niyang Cherry. Aba grabe si D. Apple, Cherry. Yan ang family tree. Kasi kung si Katana, babad sa Star Maker, sila ng GF niya sa TikTok kakagigil. Halos mabura na yung mukha nun sa effect, di naman sa pagiging bitter. Ang dami yung time sa TikTok, tapos yung sulat pang beginner. Mga baduy mo na wordplay naman yung sunod mo na i-filter. Kasi ilang beses niya na ginamit si Nikola Jokic para lang makonect sa Denver. Tol, wala bang better? Walang kapalitan si Jokic, yun lang yung sinisenter. Kasi naka-focus lang sa wordplay yung mga kanyang bentahe. Naglalaro ka lang ng salita, wala kang hinahatid na mensahe. Mga nakalaban niya sa underground, niyabangan niya na, huwag na kayo mag-rap. Kahit anong hirap, di kayo makakapag-flip top. O baduy kayo, kumanta, di kayo para sa hip-hop. Sobrang sugapa mo naman. E di pa doon ka rin galing? Tapos yung spotlight binabakaw. Ayaw mo umangat nasa ilalim. Gusto mo ikaw lang nangingibabaw. Si Francis M nga open sa lahat eh. Walang ini-hate bitch at di nagsasara pinto ng hip-hop. Tang inawag mo gini-gatekeep. Ninayabangan mo sila? Porket nabibigo, sabihin mong datihin to, mali ka dyan. Rick, pakik na to, dali naman. Hayaan nyo, paglisan mo, napipinto na rin naman. Kasi hiniling niyang malaglagan si Da Vinci. Para lang ma-wordplay yung, para ka ng si Lebron kasi yung anak mo na drop. Utang inang yan. Ganyan ka na mag-wordplay, tang ina. Para si Lebron kasi anak mo na drop. Sama. Lisan mo, napipinto na rin naman. Kasi hiniling niyang malaglagan si Da Vinci. Para lang ma-wordplay yung, para ka ng si Lebron kasi yung anak mo na drop. Utang inang yan. Ganyan ka na mag-wordplay, tang ina. Ganyan ka mag-wordplay, dat sa mukha niyan, kinaladkad, binalagbag at tinataddad. Dito walang anak na madadamay, ikaw lang yung malalaglag. Nag-wordplay ka ng ganong bagay? Tangaan lala mo, ikaw nag-anak ka lang naman para may rason kapag natalo. Yung nanay daw ni Vicente, naaagnas na. Hiniling niya yung anak ni Da Vinci na mahalaglag pa. Tapos nag-request kang wag tinama yun na mayapa mong airpot. Yung isip mo ang gulo. Kung makapandamay ka ng patay, sagad din sa buto. Tapos ngayon, wag idama yung namayapang multo. Takot ka shit. Isip mo ang gulo. Tapos ngayon, ayaw mo idama yung kaluluwa. Takot ka sa sarili mong multo. Kasi nung masakit yung papa niya, hanggang sa mawala na sa battle na sasalo. Siya yung sumasalo ng mga pinagagawa mo. Tarantado. Sa kagustuhan, umingay yung pangalan, di na matahimik yung tao. Pero huli na ang lahat, Kuya Dave.
Kahit ilang Lord, patawad, yun ay kasalanan mo, Boplax. At kahit ilang overtime mo pa, hindi mo na mababalik yung mga sinayang mong oras. Hinaka. Okay, round 3 ni Supremo, medyo seryoso to, no? Yung mga binitawan niya rito. Yung pinoint out niya na nandadamay si Dave Denver ng mga ng pamilya sa mga previous na laban niya. Tapos nagre-request pala to si Dave Denver na wag idamay yung namatay niyang tatay. So kumbaga parang sinasabi ni Supremo dito, hypocrite si Dave Denver. Tapos yun, dinamay rin ni Supremo yung yung asawa o girlfriend ba asawa. Tapos yung anak din ni Dave Denver. Ayun. Pero para sa akin, mas malakas pa rin round 2 dito ni Supremo eh. Mas effective yung mga two-liners niya eh. Dito sa round 3, parang mako-compare ko siya sa round 1 niya na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy parang to the point na sa sobrang tuloy-tuloy, hindi masyadong nananamnam ng crowd o nagla-landing yung mga mabibigat na bara. So yun, round 3 ni Supremo, okay din. Panoorin muna natin yung round 3 ni Dave Denver. Tapos yun, nag-stumble din pala siya ng konti. Hindi naman siya choke, stumble lang yung sinabi niya dun sa round 3 niya, sa isang line. Pero yun, hindi ko lang kung ganun talaga style ni Supremo, yung round 1 bars, round 2 jokes, tapos round 3 parang yung personals. Pero panoorin muna natin round 3 ni Dave Denver. Sa kanya nag-usap tayo pre, walang damayan. Ang sarap mo itulak. Tanginan to bre, hindi ka babae ka usap. Tanginan to bakla ang puta. Tas matatalo niya daw yung Denver. Kanya pang in-enter. Eh matatalo mo lang kung yung Denver kung siya ay Gilius Alexander. Oh, fuck you. Game. Sabi niya sa Shai Gilius Alexander or SGA player ng Thunder tsaka MVP. Yun, inano niya lang, winner play niya lang sa mga di nanonood ng NBA dyan. Alexander. Oh, fuck you. Game. Sabi niya sa isa niyang laban, decision natin ay malabong mag-split. Parang si Mystic. Mystic? Baka mystic ka. Pambihira ka man. Di mo pa ginawang mistake, total mali ka naman. Siya daw ay may iron fist. Malamay Tyson daw si Iho. Pero kahit magpaulan ka pa ng punches, di na yan uubra bagito. Kontrolado kita dito na parang na-hypnotismo, para ang nagyabang ng kamay na bakal. Tapos kalaban mo magnito. Walang improvement yung pabibo. Skills hindi na tumalim. Habang ako mas mabilis pa gumaling kaysa mga sugat ni Wolverine. Ako magpapawala sa'yo sa scene. Oo, burado yan kaagad. Di lang basta magkakalamat. Para ang nagpa-laser ng tato, tapos si Cyclops yung tinawag. Kaya kahit piliting kopyahin yung mga nasulat kong talata, yan ay di mo makakaya. At kahit maging si Mystic ka pa, ako'y hindi mo mapapa-split. Binali niya yung rhyme, no? Dapat hindi mo magagaya. Kasi ganun yung powers ni Mystic, yung nanggagaya siya ng di ba? Ng itsura. Ganda ng scheme dito ni Dave Denver, yung sa X-Men. Nagbanggit siya ng mga X-Men characters yata lahat yun. Or Marvel, basta Marvel yung yung si Magneto, Wolverine, Cyclops, si Mystique. Sino pa ba? May mga nabanggit pa yata siya. Iron Fist, alam mo Iron Fist sa Netflix din yun sa Marvel ba yun? Iron Fist, tsaka Mike Tyson kasi boxingero nga, di ba? Mike Tyson, Iron Fist, Iron Mike. Yung mga nasulat kong talata, yan ay di mo makakaya. At kahit maging si Mystic ka pa, ako'y hindi mo mapapa-split. Siya daw yung pinakabatang nakapasok. Anong gusto mo palabasin? Anong gusto mo palabasin? Pinakabatang nakapasok, wag mo yan dito pag-aangas. Kasi pagtapos kitang kulatain dito sa loob, magtatanda ka paglabas. Tanga, hindi ka malakas. Kinuha ka lang ni Arik kasi nagtitipid siya, bro. Kaya kahit triplehin mo di siya magbe-benefit sa'yo.
May pinagharian to na liga kaya napabilang din ako. Gamit mapanindig balahibong lirisismong binato. Dami mong sinalihan, di ba? Walang kampyonatong tinamo. Di man lang makaabot sa ring na parang tirang kinapos. Mga bitch lang to ni Christian kaya dito tumagos. Kahit wala ngang maibidang pandiinan sa laro. Kaya masira niya ako lang makita na rason. Ako'y hindi pang karaniwan na halimaw na kabilang sa nasipat ni Enigma na may linyang mga dope. Dapat hindi na dumalo. Kanyan lyrics ang limpo. Balik natin yan. Ganda ng multi rito ni Dave Denver. Nabanggit niya rin 3 S di magbe-benefit sa'yo, SSS. To, dami mong sinalihan, di ba? Walang kampyonatong tinamo. Di man lang makaabot sa ring na parang tirang kinapos. Mga bitch lang to ni Christian kaya dito tumagos. Kahit wala ngang maibidang pandiinan sa laro. Kaya masira niya ako lang makita na rason. Ako'y hindi pang karaniwan na halimaw na kabilang sa nasipat ni Enigma na may linyang mga dope. Dapat hindi na dumalo. Kanyan lyrics ang limpo, sir. Kahit nasa atipunan tayo, Bonifacio, panoorin mo ko mag-take over. Sa dami ng skills, tila invoker, sagasa to, malabuldoser. Para alanggahaman na enforcer na humarang ng transformer. Grabe yun. Nabanggit niya rin, nagamit niya yung pangalan ni Supremo, yung kay Andres Bonifacio nga. Tapos yung venue nila sa Katipunan yan, pangalan Takeover Bar. Takeover Bar yata yung pangalan yan. Nagamit niya lahat yun para dun sa niya, sa multi na na scheme niya dun. Ganda nun. Sa pa. Gahap kami ng skifasyo, panoorin mo ko mag-take over. May linyang mga dope, dapat hindi na dumalo. Kanyan lyrics ang limpo, sir. Kahit nasa atipunan tayo, Bonifacio, panoorin mo ko mag-take over. Sa dami ng skills, tila invoker, sagasa to, malabuldoser. Para alanggahaman na enforcer na humarang ng transformer. Dami ng skills, invoker sa Dota yon. Sa mga di naglalaro naman ng Dota dyan, invoker hero siya sa Dota na ang daming skills na i-combine mo yung mga niya, yung mga orb niya. Ano yun? Wex, Exort, tsaka isa. Sa Q nagsisimula, nakalimutan ko na. Tagal ko na rin di naglalaro ng Dota eh. So yun. Tas bulldozer, medyo gamit lang yung huli, yung gahama na enforcer na bumangga sa transformer. Inakinombo ka ni si Rhyme, tinotoy ka ni Lipcram, bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa kokot. Wala pa yung punchline. Bangungot mo kaming mga bungal. Bangungot mo kami, inakinombo ka ni si Rhyme, tinotoy ka ni Lipcram, bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa kokot. Kinombo ka ni si Rhyme, tinotoy ka ni Lipcram, bangungot mo kaming mga bungal, itatak sa okotian at eardrums. Puro ka lang cheap shots, bobo at walang impact. Kami yung walang tooth habang ito yung walang wisdom. Dami ganyan, para sa laban yan. Ganda ng round 3 din dito ni Dave Denver. Para sa akin, lamang si Dave Denver dito sa round 3 kaysa kay Supremo. Gusto ko yung scheme niya, umpisa pa lang yung Marvel na scheme. Tapos yung multis niya, na sarap pakinggan sa tenga. Tapos may laman. Yung about kay, masira sa laro, mga yung flow niya solid din. Tapos buong-buo nga, hindi siya, maiintindihan mo lahat. Parang ganun. Dahil sa sobrang pagkabuo ng pagbigkas niya. Tapos yung gigil, ramdam mo. Sobrang niya, para siyang Zaki at Raffia yung nakikita ko sa delivery niya. Ganda ng delivery ni Dave Denver. Ayun, para sa akin panalo dito si Dave Denver. Round 1 at 3 sa kanya. Round 2, pwedeng tabla, pero bigay ko rin siya kay Supremo. Dahil sa mas marami siyang punchline na effective din. So yun, Dave Denver ako dito, panoorin natin. Flip top, zoning 19. Kung nagustuhan nyo yun, magingay pa kayo isang beses para sa kanilang dalawa. Siyempre, salamat nga pala sa lahat ng mga pumunta dito at siyempre, paumanhin at hindi makakapagsalita si Boss Enigma kasi siya, bagong tuli siya. Pero yun, salamat siyempre sa Flip Top Stop, yan, kila Kuya Kebs, kay Kuya Paul. Yan, sa oras, halos parehas lang sa oras.
Oh, halos parehas lang. Pero yun, ang boto ng Urado, 5-0, mag-ingay para kay Dave Denver. Shoutouts kay Supremo. Dave Denver talaga yun. Pero magaling din naman si Supremo. Siguro parang may mga times lang na pinagmukhang bata ni Dave Denver to si Supremo. Parang nalamon siya ng boses dito ni Dave Denver eh. Yun. Ayun, Dave Denver, congrats.